Shalom to everyone. Tunghayang pumuli natin ang salita ng Panginoon. Ayon sa aklat ng Mateo, chapter 5, verse 7, ganito ang pagkakabanggit. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. The merciful are full of compassion and pity toward those who are suffering either from sin or sorrow. Ito po yung pagkakaroon ng labis na pagkahabag, pag-uunawa sa tao sa kanyang kalagayan. The merciful sincerely want to make such suffering less by bringing those people to the grace and help of God through Jesus Christ. Yung bang ang mga tao na naghihirap na, mayroong mga alalahanin, mayroong kaguluminahanan, at mga binabata, dinadala na kabigatan sa kanilang buhay. Ang merciful po o ang kahabagan ay nangangahulugan ito na uunawain mo sila, ang mga tao, ang ating kapwa, o sino mang nakakasalamuhan natin, sapagkat sila man ay may pinagdadaanan na marahil katulad natin o higit pa sa atin. Ang habag po ay, o kahabagan ay isa pong pag-uugali, karakter na ito po ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon at dapat maging mahabagin tayo sapagkat tayo nga ay model or minomodel natin ang Panginoon at siya rin po ang siyang nakakabatid kung ano yung mga kailangan nating karakter sa pakikisalamuhan natin sa iba. Tatandaan po natin na ayon sa mga salita ng Panginoon na ang this verse is saying na ang kahabagan ay siyang nagbibigay, nag-uunawa sa mga tao. Na sila man ay nilalang ng Diyos na kanyang kawangis, na sila man ay maaaring potensyal sa pagliligtas ng Panginoon o dili kaya sa pagkakataon na iyon, sila man ay may biyaya ang Panginoon na ibinibigay. Ito nga po ay sa pamamagitan mo at sa pamamagitan ko kung sila ay ating uunawain at bibigyan ng pagkakataon. Madala natin sila sa Panginoon sa pamamagitan ng ating dakilang pag-uunawa sa kanila. At matulungan tayo ng Panginoon na ito ay mabigyan ng pagkakataon, opportunity that they would come to the saving knowledge of Jesus Christ. Alala ko po yung isang kwento ng isang bata na mahilig magsusulat at pati yung gate ng kapitbahay ay pinagsusulatan. Kung iyo pong mamarapatin na siya po ay bigyan ng hustisya, ganito po ang gagawin natin. Tatawagin at huhulihin natin ang batang ito at bibigyan siya ng pataw na parusa. Maaring tawagin din ang magulang at ipabayad o ipalinis o ipakulay uli yung pader ng gate na kanyang sinusulatan. Subalit ang kahabagan po ay na-illustrate na uunawain mo na bakit siya nagsusulat. Baka naman wala siyang susulatan sa kanilang bahay. O baka naman siya ay gustong maging dibuhista or artista, mag-artist, no? Magdo-drawing. Sa ganung pagkakataon, ikaw na nakakaunawa, ikaw na may kahabagan, ay maaari mong bigyan siya ng tsansa, ipatawag ang magulang at siya rin at bigyan ng kanyang pangangailangang material. Manila paper, cartolina, o mag-canvas na kung saan man ay pwede siyang makasulat at mga panula. At doon siya sa kanyang bahay na magsulat at maaaring yung biyaya ay maipapakita pa na bigyan siya ng extra money para bilhin ang mga gamit na kakailangan niya kapag ubos na ito at nagamit na. Sa ganang ang kahabagan ay isang karakter na sinasabi ng mensahe. Hindi lamang siya uunawain, kundi sa kanyang kalagayan kung bakit niya ginawa ang isang bagay, you go beyond that, understanding that person
in a manner that God understood. Forgiving that person that God forgave as Jesus forgave. Ito po yung sinasabi sa atin ng Panginoon at pinapaalalahanan sa atin na um, in showing mercy to others, we will be shown mercy. Yung pagpapakita ng kahabagan sa iba, ang Diyos din ay nagbibigay sa atin o tayo nga ay kakahabagan. Mapagpalang umaga sa inyong lahat, maging mahabagin tayo ayon sa kahabagan ng Panginoon na ipinagkaloob niya sa atin. Ang buhay na pinagpapala ay buhay na nagpapala. Maraming salamat at pagpalain tayong lahat ng Panginoon.